Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Mga kapatid, ito po ang unang linggo sa bagong taon, first Sunday ng 2024. Mga kapatid, sabay-sabay muna natin bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Salamat sa Diyos, unang linggo ng taon. Pero mahalaga at espesyal ang linggong ito. Siguro babalikan ninyo yung pagkabata natin. Ang alam natin sa linggong ito, ano ang tawag sa linggong ito? Happy Three Kings. Pero hindi lang ito tungkol sa tatlong hari na tinatawag ninyo. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, tatlong pantas, tatlong mago. Ang linggong ito ay tinatawag na Epiphany Sunday. At sa loob ng kalendaryo ng simbahan, mga kapatid, ang Epiphany Sunday po ay nakapaloob pa rin sa panahon ng Kapaskuhan. Christmas season pa rin tayo. Batiin ang katabi, Merry Christmas! Christmas pa rin tayo. Lagi ko sinasabi ng mga nagdaang araw, sabi, naku, ito na naman si Father, mabubuking na naman ako. Hindi pa tapos ang Pasko. Pwede pa kayong maningil ng Christmas gift sa kanila. Sabihin nyo, sabi nung pare, hindi pa tapos ang Pasko. Yung Christmas gift ko. Yung mga nagtago at nagmaang-maangan. Christmas season pa rin tayo. Huwag natin mamadaliin. Alam nyo, napakahalaga ng panahon na ito. Sapagkat sa panahon na ito, Kapaskuhan, pinagninilayan natin, ipinagdiriwang natin ang napakagandang misteryo sa buhay nating mga Kristiyano, ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa mundo, naging tunay na tao, nakipamuhay sa atin, naranasan ang lahat bilang tao maliban sa kasalanan. Mula sa salitang Grego, mga kapatid, Epiphany, ang ibig sabihin ng Epiphany, pagpapakita, pagpapakilala. At ang Diyos ay nagpakita, nagpakilala bilang taong totoo, ang poong Jesus Nazareno. Ang kwento po ng tatlong pantas, yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang kwento ng tatlong pantas ay mahalagang paalala sa atin. Dahil ano ang kanilang naging gabay? Yung ating malaking nativity scene dito sa gilid, nandun ang tatlong pantas. Balikan natin ang kwento nila. Ano ang naging gabay nila? Yung tala, yung bituin. Pero mga kapatid, hindi sila nagpasilaw sa liwanag ng tala dahil ang mas hinanap nila ay ang liwanag ng Kristong bata. Hindi sa tala, kundi ang tunay na hinanap nilang liwanag ay ang isinilang na bata. Si Kristo, ang tunay na kaligtasan at liwanag ng mundo. Sa Kanya nagmula ang kaligtasan. At mga kapatid, kay Kristo nila ibinigay. Ibinigay ni Kristo nung tatlong pantas ang kanilang daladalang ginto, kamanyang, at mira. Dalawang mahalagang paalala. Kapag ikaw ay gumiginhawa na, kapag ikaw ay yumayaman na, kapag ikaw ay nakakaluwag-luwag na, huwag kang magpapasilaw sa pera. Huwag kang magpapasilaw sa kasikatan, kayamanan, sa posisyon. At anong ginawa nung tatlong pantas? Ang lahat ng ito, ialay mo sa Diyos.
lahat ng biyayang tinanggap natin ay ibalik natin sa Diyos. At huwag kalilimutan, pagmimisyon ang makilala ang Panginoon. Isang misyon ang matagpuan ang Panginoon. Katulad ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa ating ikalawang pagbasa. Huwag nating kalilimutan ang mahalagang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad noon at sa ating lahat ngayon. Ano ang bilin? Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo. Simple lang, ang debosyon na ito ay hindi tayo-tayo lang, atin-atin lang. Dapat kapag natagpuan mo ang Panginoon, kapag nakilala mo ang Panginoon, makinig, huwag kang makasarili. Huwag kang madamot. Sana tayong mga deboto ng Poong Nazareno, marunong tayong kumilala at makaalala sa mga kapatid din natin sa ibang pananampalataya, sa ibang lahi, na may ibang kultura, kahit sa ibang simbahan. Kagabi sinimulan natin ang misa sa Quirino Grandstand. Kagaya dito sa altar, ang nasa gitna ng altar doon, ng entablado doon, ay ang imahe ng Poong Nazareno. Isang paalala na ang sentro, na ang tunay na kahulugan at dahilan ng ating debosyon at ng mga pagdiriwang na ito ay ang Poong Jesus Nazareno. Sabi nga ng ating tema, ibig naming makita si Jesus. Ito rin ang sama-sama, pare-pareho nating hangarin. Hindi lang ngayong kapistahan ng Nazareno, kundi sa buong traslasyon, paglalakbay ng ating buhay. Sabi nung aking nakausap na interviewer, in-interview niya ako, Father, totoo po ba na yung mga pumupunta sa simbahan ng Quiapo ay hindi lamang mga taong humihingi, kundi mga taong nagpapasalamat din? Totoo po ba yon? Kagabi, tinanong ko sila sa Quirino Grandstand. Ngayon, kayong mga unang nagsisimba sa unang misa ng unang linggo ng taon na ito, kayo ang sumagot sa Kanya. Lahat ng mga tumanggap at pinagpala ng Poong Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sana yung nagtanong sa akin, nakikinig siya at nakuha na niya ang sagot natin. Pero mga kapatid, para mas maging tunay, makabuluhan ang ating debosyon, lagyan natin lagi ng pagmimisyon ang traslasyon ng ating buhay sa mundo. Yung hindi lang ikaw ang pinagaling, pinatawad, at pinagpala. Sana lahat tayo ngayong bagong taon. At sana kahit matapos na ang Nazareno 2024, patuloy nating ipakita, ipakilala sa isa't isa ang kabutihan ni Kristo ating sinasamba. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, minsan pa, tinanong ako, Father Hans, alam mo hindi naman ganito dati karami ang sumasama. Hindi naman ganito kalaki ang pagdiriwang ng piyesta ng Quiapo. Bakit kaya ganito na karami at kalaki? Isa lang ang aking sagot. Sapagkat maraming taong nakakita sa mga dakilang ginawa ng debosyon na ito sa kanila. Dahil maraming taong nakakilala o nakilala sa traslasyon ng buhay nila ang Panginoong Hesus na mapagpatawad, mapagbigay, mapagmahal.
Mula dito, patuloy pang lalawak ang debosyon na ito hanggat may mga taong nagpapatotoo sa kanilang mabuting ginagawa, sa kanilang tamang ginagawa, ang kahulugan ng pagiging deboto. Hindi lang sa Nazareno, sa andas, sa altar, sa suot ninyo, at sa hawak ninyo makikita ang Panginoon. Siya'y dapat mas nakikilala ng bawat debotong inayos, itinama, pinabuti na ng Panginoon. Amen.